Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, CBCP nanawagang huwag gawing ekskursyon ang panahon ng Semana Santa. Simpleng pamumuhay at pagtulong sa mahihirap, ipinaalala. Tayo ay mamuhay ng simple, lalo na ngayong Semana Santa, at isipin, hindi lamang yung kung ano yung layaw ng katawan, kung hindi kung ano ba yung talagang esensya ng buhay. Pangulong Noynoy Aquino nag-inspeksyon sa mga paliparan at pantalan para sa seguridad ng mga maglalakbay ngayong Semana Santa. Magna Carta of the Poor hindi dapat isuko ng gobyerno. Kaming mga senador at congressman, let's not give up on the Magna Carta for the poor. Makipag-ugnayan kami sa executive. Kung may intensyon yung batas na may pananagutan ng gobyerno kung hindi ito sumunod, dapat sana mayroong penalty clause. Yung na-postpone naman na 37 exploratory talks ng Philippine government at MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia, walang kinalaman sa standoff sa Sabah. Alam mo, yung usaping Sapa, ang nag-aasikaso niya na yung ating Department of Foreign Affairs at siyempre yung Office of the President. Hindi yan kasama sa aming usapan. Headlines. Balitang business, presyo po ng gulay tumaas. At abroad, Guatemala niyanig ho ng 6.2 lindol. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. That portion was brought to you by The Bar. So wonderful. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami. Kay Mrs. Hanep, buhay. Hanep, may pagkain kami. Kay Mrs. Hanep, buhay. Hanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Third floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 48 days na lang eleksyon na, paporsahan ng COMELEC ang mga kampanya sa Huwebes at Biyernes Santo. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Martes Santo, March 26, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DWRS 927 RMN Vigan, DYHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan, DXIC 711 RMN Iligan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Father, forgive them. They know not what they do. Semana Santa, Tatak RMN Special Coverage. Mga kasama, iginit ngayon ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, na hindi po dapat gawing ekskursyon ang panahon daw ng Semana Santa. Sa Lenten message ni Cebu Archbishop at CBCP President Jose Palma, hinihikayat at iniimbitahan ito ang mga Katolika na magnilay-nilay sa paggunita po sa mahal na araw. Ayon kay Palma, sa halip na ang pagbisita sa magandang tanawin sa panahon ng Semana Santa, dapat din bigyan ng panahon at oras ang pakikinig sa programa, halimbawa na 7 palabras o 7 last words sa mga simbahan, upang ating madama at mapagtanto kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Pinalalahanan din po ng Arsobispo ang lahat ng mamumpisal at makilahok sa mga aktibidad ng simbahan gaya ng
Triduum Masses, Way of the Cross, bisita sa iglesias at iba pang mga religious activities. May kaugnayan sa Holy Week. At pinalalar din naman ni Brother Martin Francisco ng Blessed Sacrament Missionaries of the Poor ang pamumuhay ng simple ngayon pong Semana Santa. Sa interview ng RMN kay Brother Francisco, hindi lamang layaw sa sarili ang dapat isipin ng publiko ngayon pong Semana Santa, kundi mag-iba pa sa pamamagitan ng pagtulong. Kasi naman hindi lang ang ating mga obispo, ang mga kaparian, ang mga religious, ang tinatamaan nitong panawagan ng ating, maging ang ating lahat ng ordinaryong laikong mga Katoliko at kahit hindi Katoliko, na tayo ay mamuhay ng simple, lalo na ngayong Semana Santa, at isipin, hindi lamang yung kung ano yung layaw ng katawan, kung hindi kung ano ba yung talagang esensya ng buhay, yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin, hindi ba yung tayo buo ang pamilya, yung pagkakawang gawa tayo sa mga mahihirap. Si Brother Martin Francisco ng Blessed Sacrament Missionaries of the Poor sa interview ng RMN. Personal na tinungo naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga paliparan, daungan at terminal ng mga bus ngayong araw. Nagsagawa ito ng pag-inspeksyon sa mga paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paggunita pre ng Semana Santa. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Pier 12 sa port area sa lungsod ng Maynila at umakyat ito sa barko ng Princess of the Stars sa napatungo ng Cebu. Dumiretso rin ang Pangulo sa NAIA Terminal 4 at 3 kung saan binisita nito ang ticketing booth, help desk, x-ray area, check-in at terminal fee counter. Tuloy nitong pinuntahan ng ilang bus terminal sa Pasay City, particular na yung Victory Liner. Sa maikling pahayago sa media ng Pangulo, ikinatuwa nito ang naging paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga airport at bus terminal. Bagamat may ibang problema siyang nakita sa port area gaya ng pagkakahuli sa ilang pasahero na may dalang illegal na droga. Naniniwala siyang agad itong mareresolba ng DOTC sa pagtulungan na rin ng Philippine Coast Guard. Yeah, I think that's an achievement. Maraming talagang torong ginagawa nila to prevent all of this contraband from getting involved. Doon sa ship itself, things I pointed out, for instance, may mga signs na tells you where you're supposed to go, pero all in English. Tapos sabi ko, baka naman dapat masimplihan yung instructions in the event that there's an emergency and people are controlling their fear and their panic, baka hindi kasi logical mag-visit, no? And these are being taken care of now by both Marina and by the Coast Guard. Si Pangulong Noynoy Aquino. Mahigit na 6,000 pasahero po ay bumiyahe na sa iba't ibang pantalan sa bansa. Sama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. Semana Santa, Tatak RMN Report. Umaabot na nga sa gawang 62,284 ang mga outbound passengers sa mga nakabiyahe na mga pasahero sa mga pantalan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa pinakahuling monitoring na Philippine Coast Guard, pinakamaraming bumiyahe ay sa Central Visayas kung saan umabot na ito sa 17,310 ang mga pasahero. Sinunda naman ito ng Western Visayas sa pumapalo sa 15,635 ng mga nakaalis na pasahero. Hindi pa naman umaabot sa 100 o kabong 63 pasahero lamang ang nakabiyahe sa Northwestern Luzon. Samantala, umaabot naman sa kabuang 400 ang mga sasakyang pandagat at 620 motor bangkas ang na-inspeksyon ng Philippine Coast Guard personnel sa iba't ibang daungan sa ating bansa. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila magdedeklara ng suspension of military operations at ng ceasefire ngayong Semana Santa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista, ipinapatupad lamang ang SOMO at ceasefire tuwing Pasko at Bagong Taon. Kasabay nito, mapira naman si Bautista sa mga rebelde tulad ng NPA na bigyan ng panahon ang kanilang sarili na makapag-nilay-nilay upang maiwasan umano ang anumang insidente ng bakbakan. Naging tuloy-tuloy kasi anya mga naging pag-atake ng NPA sa Compostela Valley noong nakaraang linggo. Ang militar mga kasama may hamon po sa mga kandidato para sa eleksyon. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report.
Maliban sa COMELEC at mga grupong nagsusulong ng malinis na halalan, may hamon din ngayon ng militar sa mga kandidato sa darating na eleksyon kung saan hinihikayat ng AFP Civil Relations Service ang mga kandidato na huwag nang magbayad ng permit to campaign at permit to win sa mga rebeldeng komunista. Ayon kay Brigadier General Rolando Junco, commander ng AFP CRS, kung talagang may pakikiisa ang mga kandidato sa pagkakaroon ng malinis at kapanipaniwalang resulta ng halalan, ay dapat na ipaubayan nila ang pagbibigay ng mandato na maupo sa pwesto sa taong bayan. Maikukonsidera kasing isang uri ng pandaraya ang pagbabayad ng mga permits sa New Permits Army dahil kaakibat nito ang pagtanggap sa marahas sa hakbang na isinasagawa ng mga rebelde para maipilit ang kanilang layunin. Matagal na aniyang may kampanya ang gobyerno laban sa guns, goons, and gold tuwing panahon ng eleksyon at ang NPA ay parang goons na nagbibigay serbisyo gamit ang dahas at armas kapalit ng bayad. Kasama sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Naniniwala si Senador Alan Peter Cayetano na hindi dapat isuko ng pamahalaan ang Magna Carta of the Poor. Sa interview ng RMN kay Cayetano, isa sa mga nagpasa ng nasabing panukalang batas, sinabi nito na bagamat nire-respeto niya ang pagvito ni Pangulong Noynoy Aquino sa Magna Carta of the Poor, mas may naman niya kung magkakaroon ng framework para rito upang magkaroon ng programa. Ayon sa Senador, dapat muling upuan ng Kongreso ang Magna Carta of the Poor at makipag-ugnayan sa executive branch para maamyendahan ang ilang probisyon nito. It would be very good to have a framework of a Magna Carta para naman meron pong hindi lang kakapitan na batas pero meron tayong programa. Kasi kulang po tayo talaga sa planning sa ating bansa. Yes, sir. So, ang tingin ko dyan na Manu Melchor ay dapat back to the drawing board kaming mga senador at congressman. Let's not give up on the Magna Carta for the poor. Makipag-ugnayan kami sa executive at ano dun mga provision ng objectionable, ano yung mga doable at least in the next 3 years and in the next 10 years. Ilan ho sa nakapaloob sa probisyon na nasabing panukalang batas ay ang karapatan ng mahihirap sa pagkain, karapatan sa trabaho at pangkabuhayan, karapatan sa quality education, karapatang magkaroon ng bahay at karapatan sa basic health services at mga gamot. Kabilang din sa isinusulong na plataforma ni Cayetano. Mission 2013. Boboto ako. Sa kaugnay na balita ay si Senador Kiko Pangilinan na nagsabi hindi siya pabor sa pagbito ni Pangulong Noynoy Aquino sa naipasang Magna Carta of the Poor. Muna na kasing piniliwanag po ng Pangulo na kulang ang pondo para tustusan ang nasabing panukalang batas. At ang agam-agam na magdudulot lamang ito ng pagsasampa ng kaso laban sa pamahalaan. Sa interview ng RMN kay Pangilinan, principal sponsor ng nasabing panukalang batas sa Senado, bagamat naintindihan niya ang pangamba ng Pangulo, nilinaw nito na hindi po intensyon ng Magna Carta na sampahan ng kaso ang gobyerno sakaling hindi mapondohan ang mga programa. Ayon kay Pangilinan, kung may intensyon na panagutin ang pamahalaan sakaling hindi mapondohan ang panukalang batas, ay dapat may nakasaad na parusa laban dito. Ngunit, kinikilalaan niya ito ang madaming gastusin ng pamahalaan. Hindi naman ibig sabihin dahil may batas mawawala na kahirapan, no? It will take some time. At pangalawa, kung may intensyon yung batas na may pananagutan ng gobyerno kung hindi ito sumunod, dapat sana mayroong penalty clause, no? Ngunit tayo mismo ang nagsabi hindi dapat may penalty clause yan dahil kinikilala natin na sa dami ng mga pangangailangan ng gastusin ng gobyerno, hindi maaring makumpleto lahat ito sa lalong madaling panahon. Kaya dapat mabigyan sila ng palugit at hindi dapat magkaroon ng penalty clause yan. Naniniwala po ang Senador na mas maganda na maisabatas sa Magna Carta of the Poor bilang paunang hakbang para masugpo ang kahirapan. Samantala, siniguro ho ng gobyerno ng Pilipinas na walang kinalaman sa Sabah standoff ang pagpapaliban sa 37 exploratory talks sa pagitan ng bansa at ng MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa interview ng RMN kay Government Peace Panel Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, sinabi nito na hiniling mismo ni Pangulong Noynoy Aquino na wag munang ituloy ang pag-uusap sa isinusulong na peace efforts para sa Mindanao. Ayon kay Ferrer, nais kasi ng Pangulo na masusing pag-aralan muna ang ilang draft ng annexes na sa binalangkas na framework agreement, partikular ang usapin sa power wealth sharing at ang normalization upang masigurado na hindi magkakaroon ng problema sakaling ito ipatupad.
Yung pag-aayos ng usapin ng Saba ay hindi namin mandato yan. So, kaya itong proseso na inaalagaan natin, tinitiyak natin yung magpapatuloy at magiging maayos talaga yung pagpapatakbo. Ito yung talagang dahilan kung bakit nag-request tayo ng ilang postponements. Yung ating mga draft annexes sa wealth sharing at saka power sharing, ito yung ating review ngayon at pinag-aaralan pa. Kasi alam naman natin, gusto natin malinis talaga ito. Wala tayong legal complications at yung ating ipapangako dyan talagang kaya natin ibigay, kayang i-deliver. Bagamat ipinagpaliban ang peace talk, tiniyak naman ni Ferrer na hindi maaantala ang ibang aspeto pa, tulad na lamang ng pag-implementa ng Transition Commission. Sa katunayan niya ay nakadagdag magpulong sa susunod na linggo ang 15-member ng Transition Commission para sa bubuing Bangsamoro Basic Law. Naintindihan naman ng MLF ang pagpapaliban sa peace talks, ngunit sa interview ng RMN, sinabi ni MLF Chief Negotiator Muakber Iqbal na hindi nila matatanggap kung ang issue sa Saba ang dahilan sa nasabing postponement. Well, yun na po nangyari, pero sabi namin, kailangan ito matuloy at hindi po, ang sa tingin ng MLF, at pinaninindigan po namin, hindi po dapat po ma-postpone dahil hindi namin matanggap na yung nangyari dyan sa Saba ay apektado itong peace process. Kaya kahit na paano po, nag-meet kami dito sa Kuala Lumpur. Itinagta naman ho ang muling pag-uusap ng Philippine Government at MILF ngayong Abril. RMN News Negosyo. Maliban sa isda, mga kasama, tumaas na rin ang presyo ng mga gulay sa Metro Manila dahil po sa nalalapit na Monday at Black Saturday. Sa Pasay City, ilan sa mga gulay ang ganun pa rin ang presyo gaya ng sayote at kamatis. Iba naman ay tumaas na nagpa sa 15 pesos kada kilo. Nasa 40 pesos kada kilo na ang cabbage mula sa presyo nito na 25 hanggang 30 pesos per kilo. Habang presyo naman ng patatas mula sa Baguio ay tumaas na hanggang 50 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng sibuyas, nasa 40 pesos hanggang 50 na kada kilo ngayon mula sa presyo niya na dating 35 per kilo. RMN News Abroad. Sa Guatemala, naramdaman ho yung pagyanig na nasa magnitude 6.2 na lindol kaninang alas 7:02 ng umaga. Ayon sa United States Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay naitala sa layong 6 na kilometro sa San Jose, Pinula. Napakalaman na tectonic ang origin nito na may lalim na 200.5 kilometers. Sa kabila naman ng malakas na lindol na yan, walang naitalang nasaktan o napinsala sa naturang lugar. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo po narinig ang numero 1 Aramen News Nationwide, Martes Santo ngayon, March 26, 2013. Sa mga nasa Tagad Naga, susunod na dyan si Ed Ventura sa Aramen News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Panoorin po aming pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan, itype lamang ang Aramen News Nationwide. Sama nyo sa Serbisyo Publiko o si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan pa rin sa 2013, RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News.